Come again, sir? Napakasakit daw pakinggan. Oh, sabi ni Bato, grabe naman, masakit namang pakinggan. Masyado mo naman kaming iniinsulto, sabi ni Bato. Ha? Paano mo naman nasabing ano? Hindi, ang sinabi kasi ni PBBM, yung ano, sabi ni PBBM, yung mga kandidato sa kabilang kampo, parang inutusan lang bumili ng suka, ay binigyan na ng CONA o certificate, ay ano, COC, Certificate of Candidacy. Ha? Inutusan lang daw bumili ng suka ang mga kandidato ng nasa kabilang kampo. Ano na, kumandidato na, binigyan na ngayon ng kanilang partido ng Certificate of Candidacy. yan yung sabi ni PBBM. Kumbaga, kinakantsawan ni PBBM yung line-up ng kalaban, ang tinutukoy niyang kalaban, yung line-up syempre ng kampo ni Duterte. Sabi nga naman ni PBBM, doon ito sa ano, yung launching ng kandidato ng administrasyon doon sa Lawag, Ilocos Norte. Sabi ni PBBM, wala, yung kandidato ng kalaban, wala naman eh. Parang ano nautusan lang bumili ng suka, kumandidato na, inisyuhan na ng Certificate of Nomination and Acceptance, CONA. Kaya medyo sabi ni Bato, napakasakit namang pakinggan. Bakit? Ano bang tingin nila sa amin? Inisa-isa ni Bato. Si Marcoleta, abogado naman yan. Si Attorney Vic Rodriguez, abogado yan. Si Attorney Hinlo, abogado yan. Kumbaga inisa-isa ni Bato, bakit naman niya sinabi na ano, na parang bumili lang ng suka, na isyuhan na ng Certificate of Nomination and Acceptance. Nasaktan si Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, hindi kasi makuha ni Bato yung punto ni PBBM diyan. Ang sinasabi ni PBBM, hindi naman ang pinapatamaan nun si Vic Rodriguez. Ang mga sinasabi kasi ni Bato, si Vic Rodriguez, ano? Si Attorney Lambino. Sa tingin ko, ang mas pinapatamaan doon ni PBBM, halimbawa, si Philip Salvador. Di ba? Halimbawa yun si Philip Salvador. Ano nga naman ang alam ang ano nun? Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, ang sinasabi doon ni PBBM, hindi naman lahat. Siyempre, mayroon naman doon na ano, halimbawa naman talaga, si Vic Rodriguez naman, ano naman yan eh. May alam naman siyempre yan. Pwede naman talaga yan mag-senador. Kaya lang, ang tanong, mananalo ba yan? Anyway, pero ang ibig sabihin ni PBBM doon, kung ikukumpara sa line-up niya, yung line-up daw ng administrasyon, ang layo naman ng line-up ng kampo ni Duterte. Para nga lang daw, may mga kandidato doon sa line-up. Sa si Willie Rebillame siguro, Mardia, Pwede. Kasi si Willie Rebillame, magaling na TV host. Pero, di ba, nung tinatanong siya, ano bang plataforma di gobyerno mo, Willie Rebillame? Ang sabi ni Willie Rebillame, wag na muna natin pag-usapan ng plataforma di gobyerno. Manalo muna ako sa kakunayan ayusing plataforma di gobyerno ko. Tapos si Philip Salvador naman, anong sabi ni Philip Salvador? Walang magnanakaw na Duterte. Si Philip Salvador, tumakbong senador para kay Duterte, kay Digong eh. Wala naman talagang alam eh. Yun yung tinutukoy doon ni PBBM. Kaya mga binabanggit kasi ni Bato, si B. Bakit? Ano bang tingin niya kay Vic Rodriguez? Siyempre, si Vic Rodriguez, hindi naman yun. Abogado niya yun. Pero hindi naman ibig sabihin na abogado ka. Hindi naman ibig sabihin na abogado ka, mananalo ka or magaling ka na. Halimbawa yung si Attorney Hinlo. Yung Attorney Hinlo, nga, abogado yun. Kandidato sa line-up ng kampo ni Duterte. Pero mananalo ba yun? Ha? Ano ba yun? Mananalo ba yun si Attorney Hinlo? Diba? Ang layo naman. Saka yun si Attorney Lambino. Totoo at abogado yun. Pero hindi naman mananalo yun.
Kumbaga, ang punto ni PBBM doon, dapat kung ang malakas na kandidato, yung may tsansa namang manalo at saka may alam. May alam. So ang ibig sabihin nung ang kantya na yun ni PBBM, ang ibig sabihin nun, yung kandidato ng kalaban, ang tinutukoy line up ni Duterte, tumakbong ano lang yata inutusan lang bumili ng suka. Binigyan na ng certificate of nomination and acceptance. So ang mas ang ibig sabihin nun, una, walang alam. Ang mas pinatutungkulan siguro doon si Philip Salvador. Ang isa pa, ang ibig sabihin nun, wala namang kakayahang manalo, basta lang pinatikbo. Yun pwedeng ganun din ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, totoo, abogado ka nga, pero may kakayahan ka bang manalo, may tsansa ka bang manalo. Ay ang layo naman. Halimbawa, si yung attorney Hinlo, abogado nga, pero mananalo ba yun? Si attorney Lambino, abogado nga, mananalo ba yun? Kaya kumbaga, para lang kahit naman walang tsansang manalo, binigyan lang ng certificate of nomination and acceptance ng partido ni Duterte, pinatakbo ng senador. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi siguro naunawaan ni Bato ang ibig sabihin nun. Masyadong nagsisentimento si Bato. Bakit mo naman tinatawaran ng aming kakayahan? Abogado naman ang mga kasamahan ko. Rispalingado. Bakit ko sinabing ang risbak ni Bato, rispalingado? Hindi niya makuha yung punto Hindi niya makuha ang punto. Nga naman, kumusta ba naman ang line-up ni Duterte ng company, ng kasamahan nila? Di ba? Meron pa palang sinabi si Bato. Rumismok din si Bato tungkol sa issue ng China. Sabi ni Bato tungkol sa issue ng China, ito basahin ko Sabi ni Bato, di ba? Kasi naging issue din yan dun sa speech ni PBBM na sabi ni PBBM, wala ni isa man sa mga kandidato ko kung maka-China. Sabi ni Bato, willing ako magpakamatay dyan sa West Philippine Sea. Kung sabihin nila na pro-China ako, willing ako makipaghira dyan sa West Philippine Sea. Sabihin nyo, pro-China, hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala. At girahin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippine Sea. Galit si Bato. Galit si Bato kasi isa nga sa mga isyong sinabi ni PBBM yung tungkol sa issue ng China. Sabi ni PBBM, ang aking mga kandidato sa pagkasenador ay hindi mga maka-China. Di ba? So, nasakta na naman si Bato. Alam nyo, parang grabe ang tama kay Bato ng mga sinabi ni PBBM. Si Bato yung umaaray. Kung gusto ninyo, bigyan ko kayo ng baril at bala, girahin na natin. Alam mo ba para kalin naman ang amo mo. Yung amo mo noon, ang tumakbong presidente, ganun din ang sabi. Sasakay sa jet ski, hawak ang bandila ng Pilipinas, pupunta doon sa gitna ng dagat, sa West Philippine Sea. At pag nakita yung barko ng China, lalagyan niya ng bandila ng Pilipinas, sasakay siya ng jet ski. Ganun yung yabang ng amo mo. Anong nangyari? Wala naman. Ikaw na naman, ganun na naman. Kahit nga nyo kadidinay na hindi kayo pro-China, alam ng mamamayang Pilipino na pro-China kayo. Si Digong, si Sara, si Bongo, ikaw ba to? Ang administrasyon ni Duterte ay kilalang maka-China. Come again, sir.